Oh, kunwari, ano? Game na. Game na. Ang dami kasi mga questions. Siyempre, pagka may mga questions na dapat sagutin, dapat nandito yung ating old school. Oo. Ito kasi yung ito yung kaban ng kaban ng kaalaman. Oo. 'Di ba? Ibig sabihin, Pero nandiyan. hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero hindi advantage mo kasi kahit naman sabihin mong may edad ka na, at Kaya ako'y pa rin, palapit na doon, kaya mo pa rin mag-research, nag-aaral ka pa rin. Oo, sa self-study pa rin. Nag-self-study pa rin. Para alam mo lahat yung pyesa. Oo, tsaka maka-adapt. Hindi, pagka magre-remedyo ka, hindi mo naman alam ang trabaho ng pyesang nire-remedyohan mo. Paano mo matatapos yan? Oo, tsaka nakaka-adapt tayo dun sa technology. Oo, diba, madali na technology, alam mo na rin. Kasi ganun na rin yun. Chip, kasi sa dami ng mga vlogs natin tungkol sa transmission, meron na tayo sa manual transmission, meron nga tayo sa automatic transmission. Yeah. Ngayon, Chip, ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin at dapat mong gawin sa yung automatic transmission? So ngayon, automatic transmission lang tayo. Yeah. At yung mga itatakil namin dito, ito yung karamihan na nagtanong, nag-comments doon sa aming mga vlogs. May mga tanong sila. May mga tanong sila. Ngayon, dito, ilang lang naman to, i-explain sa inyo ni Chip kung ano ba talaga yung mga sagot doon sa mga tanong nyo. Di ba kasi? Ano ba yung mga tinanong nila? Ayun, Chip, may nagtanong kasi sa akin, yung paano daw ba yung handbrake daw ng automatic transmission? May sarili daw bang handbrake yung automatic transmission? Sabi ko, hindi, iba yung handbrake, iba yung parking brake, iba rin yung foot brake, iba yung handbrake. Pero yung dalawa na yung parking brake ang tawag doon. Oo. Ano ba yung sinasabi niya na kapag huminto, inilalagay nila sa park? Tapos bume-brake daw. Park brake yun. Parking brake din yun. Kaya nakasulat doon, park. Parking, yung meron kasing pyesa doon, Chip, na yung tumutunog, parking foul. Parking foul yung tawag. Ano yun? Yung doon sa output shock. Sa loob ng transmission? Sa loob ng transmission na kinakabitan ng propeller papunta sa differential. Yung output shaft, oo. Ngayon, meron dong nakagano na yung clip. Parang hook lang yun parang hook. Tapos ito, may mga butas na gear, sakto siya, gear. So, pag gumanong ka, tumama sa ibabaw, medyo konting ikot lang, mahuhulog na yun. Lock na yun. Lock na yun. Yun, na-park mo na yun. Park yun. Yun yung park. Nakalock yun. Pero, ang ipinipigil lang niya is yung output shaft. Hindi siya handbrake, hindi siya foot brake. Hindi siya handbrake, hindi siya foot brake. Hindi siya kasi design, wala siyang lining. At saka hindi siya design para buhatin niya yung bigat ng sasakyan. Kasi hindi siya lining, hindi siya brake na pag ginagamit siya. Ano lang siya, bakal sa bakal na naglalak. Para bang umiikot yung pyesa mo, nilagyan mo lang yung sabat na ganun. Ganun lang ang design. Sige. May pagkakataon na paangat ka, nilagay mo sa park, tapos nung gagamitin mo na ulit, ang hirap tanggalin nung yun yung wala sa timing yung pagkakapark niya. Kalimitan kasi, nagpreno, tumigil. Tapos lagay sa park. Medyo galit pa no? Tapos tsaka palang hihilahin yung handbrake. Pag bitaw mo nun, aabante pang konti yun. Aabante. Pwede nga abante, pwede nga atras. Depende kung paakyat o pababa ka. Ngayon, yung lock nga niya, maglalaban yun. Yung parking foul. Maglalaban yun. Kasing ganun yun Tapos? Kaya mangyayari, pag start ka na ngayon, naglalak yun. Naglalaban yung gulong mo, yung bigat ng sasakyan mo, hawak-hawak ng parking. Okay. Kaya yun hindi mo ngayon maalis yung lever kasi nakalaki. Medyo matigas. Medyo matigas ngayon. Pepersahin mo yun Medyo maganda katawa mo. Blag. Pag hinila mo yun, piniwersa mo, blag. Maganon. Yun ba, Chip, halimbawa, naka-engage na yun. Pag ibinaba mo yung preno, hindi ba atras? Paano kung malaki yung sasakyan? At tapos paababang ganon? Okay lang yun. Kasi yung malaking sasakyan, malaki rin transmission nun. Pero may chance ba na masira yung output shaft mo? Kasi nga, parang hindi mo hinandbrake. Hindi. Kasi Kasi dadali niya yung buong laki ng sasakyan Oo nga. Kasi ang pinipigil niya, differential Kaya yun, siyempre, differential naman, lagi may galaw yan, may uga yan, meron yung play. May play yun So, pag naglaban yun, hindi talaga atras, nakalak talaga yun. Yung iba kasi, Chip, nakikita ko,
Malapit na siyang huminto, saka ilalagay ka agad sa park. Hindi pa halos hindi pa na membreno, konti lang. Bad yun. Kasi nga mababali yung lock mo. Pwedeng masira. Pasisira. Ang dapat talaga ang procedure, una yung handbrake bago park. Pahinto ka ng gano'n. Nagpreno ka, paa. Hinto na. Kaya kailangan ang park natin sa ating transmission, talagang tigil ang sasakyan. Ngayon, handbrake mo. Bitawan mo yung preno, hindi na siya gumagalaw. Tsaka may pasok sa park. Ngayon, yung sa ganung procedure, pag-start mo ulit, paglagay mo sa drive o kung ano man, maluwag na maluwag mo, hindi kasi naglalaban yun. Yung bigat ng sasakyan, wala doon. Wala rin laban, Balang lumalabas, alalay lang siya rin sa handbrake. Ako ang ginagawa ko doon, halimbawa, pababa, kasi yung parking ko doon sa bahay, pababa, ang ginagawa ko, pag hinto ko, preno, tapos i-handbrake ko muna. Handbrake muna. Malakas. Hihintayin ko muna, bibitawan ko muna yung foot brake. Yung foot brake, ilalagay ko muna sa neutral. Bitaw na ako sa foot brake, naka-handbrake, lalagay ko muna sa neutral. Ngayon, abanting konti yun eh. Meron yun. Abanting konti. Pag abanting konti nung numinto na, saka ko lalagay sa park. Yun yung preparation mo. Safe yun eh. Kahit pababa yun, safe yun. Kasi naka-handbrake ka na, naka-park ka pa. Tapos preparation pa yung ganung procedure. Pag-start mo sa umaga, ag-alis mo. Pag-cambio mo hanggang wala kang pupersahin. So yun yung mga bawal bawal yung umaandar ka pa, bigla mo ilalagay sa park. Yung umaandar ka, abante. Hindi pa humihinto, inilalagay na sa reverse. Tapos hindi pa humihinto, ilalagay na sa drive. Mas mas malaking nasisira niya. Yung clutch mo naglalaban, reverse balik-balik. Madaling masira yung iyong clutch. Marami ko nakikitang ganyan. Abante, hindi pa masyadong kumakapit, ilalagay sa yung mga nagmamaniobra, ang galing. Lakas makasira yun. Lakas makasira yan. Bawal yun. Ito pa, transmission fluid. Kailan dapat magpalit? Di kung ano yung mo, nasa manual mo. Sa manual. Wala ka ng manual. Kalkulahin mo na lang kung pwede pang gamit na gamit ba yung sasakyan mo, bihira mong gamitin. Kasi yung langis mo, umaasa rin yung sa sobrang gamit at saka hindi sobrang gamit. Tapos yung temperature ng gamit mo, yung temperature ng klima natin. Yung load niya talaga. Kaya kailangan, pag-aralan mo na rin. Paano mo ngayon malalaman kung yung langis mo, talagang dapat ng palitan? Halimbawa, nabili mo lang. O halimbawa, talagang ginamit mo, ang dami mong napuntahan. Nakaikot ka sa norte, nakapunta ka ng Bisaya. Pagbalik mo dito sa Antipolo, paano malalaman na yung langis mo Hindi, ito, yung cold system, sukatin mo yung langis. Sukat. Cold. Tapos kuha ka ng, ano ba to? Tissue. Mukhang munti ko naman. Tissue. Yun na ipunas mo doon, yung tissue puti. Tissue na malinis. Malinis. Ngayon, nilagay mo doon. Yung tissue, mabilis siyang mag-absorb pagka malinis. Mag-absorbent yan pag mabilis yung, malinis yung oil mo, madali niyang mapatuyo yung... ano kagad yun? Hihigop agad yun bababa kagad yun. Ngayon, pagka matagal bago humigop, may mga carbon na yung Madumi. Madumi na yan. Nasunog na. Kaya hindi mahigop ng tissue. Kasi ang unang-unang masusunog doon sa fluid yung yung mga additives na nilagay doon. At kapag ganun na nangyari, talagang alam mo na nag-overheat yung langis mo. Kaya yung mga bibili pati ng sasakyan, automatic transmission, yun na ang pag-testing. Kumuha ka ng tissue puti. Hindi napkin tissue. Hindi napkin. Tapos, ito po tuloy. Ilagay mo dun yung langis ng transmission. Tignan mo kung hihigupin agad ng tissue. Ngayon, tsaka isa pa, dahil puti yun, makikita mo na yung dumi. Kitang-kita rin... sige. Halimbawa, madumi, maitim, sunog. Ano gagawin mo? Dapat, immediately yun.
Magsasun ka na. Oo, immediate yun. Immediate yun. Hindi nyo pwede pagtagalin yun. Kung sunog na ang langis nyo, hindi nyo pwede pagtagalin. Kasi ang ATF, hindi lang yan for lubrication. Ang ATF, kailangan din niya na maganda ang pagkalangis niya, ang pagka-ATF niya, para naman doon sa shifting. Kasi doon sa, sa hydraulic effect niya. Sa valve body. Oo, yung hydraulic effect niya, importante yun. Ngayon, kung sunog ang langis mo, hindi na pwede yun. O, anong gagawin ngayon? Change oil ka, tsaka linis ka ng filter. Or palit ka ng filter. Change oil, linis filter. Paano ngayon, ang matatanggal mo lang doon 4 na litro. Meron ka pang 3 litro sa 7 litro yun. Hindi mo na maano yun. Kasi para maalis mo yun, bababa mo transmission. Pero merong mga dialysis. Ayan na, BZ14. Meron dialysis dyan sa Cavite. Pwede yung dialysis. Yung hihigupin niya yun. Hihigupin na yun, Tapos papalitan niya ng bago. Okay. Pero pwede rin naman ganito. Tulad nga yung sinabi ko. Dito may nag-comment talaga. Sabi niya, no way, hindi mo pwedeng isuggest na mag-change ng ATF kapag nag-change oil. Actually, ang talagang gusto lang namin ni Chip nun, para sa susunod na change oil mo, isabay mo yung change oil ng ATF para mabawasan na rin. Kasi hahalo na yung 3 litro dito nasunog doon sa bago Yung na-trap na lang na ATF, hindi mo maalis yung na-trap. Hindi mo kagad maalis yun. So, hahalo yun. O, change oil mo ulit. Di ba? So, siguro, after 3 change oil, talaga maayos na. Ngayon, eto, Chip. Nasusunog. Paano nga ang gagawin? Nasusunog talaga dahil dito sa atin, sa Maynila. Sa Pilipinas. Mainit. Minsan yung cooling system, marumi na. Or hindi sapat. Hindi sapat. Talaga mag-iinit, di ba? Mag-iinit talaga. So, anong dapat ilagay? Kung gusto mo mag-improve, dagdagan mo ng cooling system. Sa ibang bansa, sa mga malalamig na lugar, yung nagyayelo, ang nilalagay nila, hindi cooling system, heater. Pinaiinit nila yung langis. Dito naman sa atin, ang inilalagay natin, cooling system. Cooling coil, o yung parang radiator din. Kung ano man yung cooling system na alam nyo, yun na lang. Yun nga, Chip, isabihin na rin natin dito sa pinag-uusapan yan, may nag-comment dito sa atin, bakit do tuwing umaga malamig, 15 minutes bago siya makaabante. Wina-warm up muna niya, bakit do 15 minutes? Pwede siguro magpalit na siya ng langis, baka malapot na yung langis niya. Malapot Pag malapot, ano ba epekto nun? Ayun, mabagal. Delay. Delay ang shifting. Ang shifting niya, delay lahat. Pati sa reverse. Lalo delay. Sa reverse. Tapos, yun nga, malamya. Kasi kailangan painitin mo yung langis. Pero totoo hindi ba yun? Hindi yung makina pinainit mo. Hindi makina. Kasi makina, mabilis uminit yun. Ang pinainit mo din yung langis. Yung langis kasi kailangan marating pa rin niya yung normal operating temperature dahil kailangan lumabnaw din siya. Lumabnaw siya ng konti. Kasi ang langis, kahit ATF yan, kahit engine oil yan, lumalapot din yan in due time. Di ba? Alam mo, ginamit mong 3 buwan, lumalapot din yan. Saka humahalo na nga yung ilang dumi doon. Kasi nga yung carbon, sabaw. Nilagyan mo ng powder, kung ano man, haluin mo, malapot yun. Nandun yun, lalapot yun. Okay, may tanong ako kay Chip. Ako hindi ko alam to, honestly, hindi ko alam. Ano? Siya lang nakakaalam. Yun daw, lumang design ng transmission, hanggat hindi umiinit yung langis, hanggang second gear ka lang, hanggang segunda ka lang. Hindi talaga siya papayag na magkambyo ka sa tercera at kwarta. Hanggat hindi umiinit yung langis, hanggang second gear ka lang. Meron ba nun? Meron din. Safety device yun eh. Ginagamit nila yun. May mga bulb silang nagsasala. Kailangan painitin mo. Painitin mo? Hindi, makakatakbo ka na. Yun nga lang, hanggang segunda lang. Para daw yun mabilis uminit. Compared doon sa hintayin mo yung 15 minutes. Tagal naman 15 minutes. Tagal ng 15 minutes. Siguro yun, nagamit mo na. Yun nga lang, huwag ka umasa na malakas yun o ano yun. So, parang marangkada ka na, nagmamadali ka eh. Huwag mo lang birit. Nasa close loop yun. Patakbuhin mo muna ng maayos na mabagal hanggang sa kusa na siyang uminit kasi magpainit ka sa garahe. Sayang yung gasolina. Sayang. Ibig ba sabihin, Chip? Nakabiyahe ka na. Ibig ba sabihin, pagka malabnaw yun na yung ATF, yun ba yung maganda niyang state? Yun yung kanyang langis. Yun yung talagang state na maganda yun yung siya. langis niya. Okay, don't use as a brake. Huwag mong gamitin na preno yung ano mo. Kasi ngayon, yung Honda ko,
pagka gusto mong pumunta kagad sa primera, ganunin mo lang yung paddle shifter kahit naka-drive ka. Kasi nga meron na ngayong design na pwede kang mag-manual, pwede kang mag-automatic. Oo, yung may plus minus. Siyempre, kahit automatic yan, kahit may freewheeling, magkakaroon pa rin ng friction. Ngayon, nag-engine brake ka, automatic transmission yan, mas madaling masira yung clutch mo. Kasi ang nagpipigilan dyan, clutch tsaka yung pressure plate. Oo, yung brake plate. Oo. Hindi ka gaya ng manual transmission. Gear to gear yun eh. Naglilipat ng gear, mababa tsaka mataas yung ratio niya. Naglilipat. So, mas matibay yun sa mga engine brake. Yung mga nasa manual. Manual. Kasi ngayon, iba yung ano nun, tulad nito yun, no? Iba yun, ito, oh. Ang kapal ng ano nito, oh. Ganyan yun sa automatic transmission. Pero maliit lang yun. Maliliit. Maliliit lang yun. Parang clutch ng motorsiklo. Ito kasi yan, oh. Ito yung kakapit doon sa pressure plate, eh. Diba? Sila magpipigilan. Sila yung magpipigilan. Nga, Chip, halimbawa, ginagamit mong ganun, nang hindi ka naman talaga, hindi naman kailangan. Okay lang sana kung pababa ka, pumunta ka sa bundok, pababa ka. Pero kailangan mix din talaga yung preno mo doon. Kasi kung hindi mo naman imi-mix yung preno, dapat engine brake ka rin, mix ang preno. Kasi kung hindi mo gagamitin yung engine brake, mag-init naman preno mo. Mag-iinit naman yung preno mo. Kaso ang katwiran naman itong isa, gusto lang daw niyang tipirin yung preno niya. Kaya niya ginagamit. Kaya ginagamit niya yung engine brake sa Matic. Hindi mas mahal yung Matic. Yung Matic ang tipirin niya, wag yung preno. Di ba? Kung ibabase mo dun sa manual, ganun na nga rin yung sinabi ko, sa manual, ganun din. Mas mahal yung clutch sa component kaysa doon sa brake pads mo. Oo. Lalo na sa Matic, mas mahal yung Matic kaysa doon sa preno. So yung Chip, hindi talaga dapat gamitin na pang-brake yung automatic transmission. Hindi. Yung Pwedeng gamitin talagang dinisign yun eh. Pero kung may iwasan mong gamitin, wag mong gamitin. Hindi, dinisign yun, doon sa talaga may tamang gamit. Kunwari, engine brake ka, para baba ka, wala kang magagawa eh. Mag-engine brake ka talaga. Pero kung dito ka lang mag-engine brake ka pa, magpreno ka na lang. Di ba? May talagang gamit yun. At yung mga karirista, talagang ginagamit nila yan. Halimbawa, paliko, pag ganyan, ginagamit nila yan, nagda-downshift sila. Pero karirista sila. Talagang handa silang masira at sasakyan nila. Handa yun. Talagang may mga budget yung para masira yun. Chip, yung mga off-road tayo, nagagawa tayo ng mga off-road, ganyan. Di ba? Meron din naman na, siyempre, ano bang mas gusto mong off-road? Yung bang automatic o yung manual? Ano ba mas okay? Pagka off-road, magandang ang manual. Magmamanual ka kasi mapipili, ikaw masusunod eh. Ikaw masusunod. Automatic siya masusunod. Halimbawa, nabalaho yung gulong ng automatic. Tapos pinipilit mong umandar. Iinit yun. Mabilis yun, biglang gagaling malaki ang wear nun. Ngayon, Chip, eto. Maraming mga naka-off-road dyan, naka-Pajero Fieldmaster, Toyota Land Cruiser, Hilux. Talaga naman, 4x4 sila. Ginagamit nila sa off-road, pero automatic. I-compare natin doon sa patrol na manual saka sa patrol na automatic. Alin ang mas matibay doon? Matibay yung manual. Manual talaga. Manual talaga. So advisable talaga. Gear sa gear yung ginagamit mo. Samantalang sa Matic, clutch to clutch lang. Kaya kung sa off-road, mas okay ang manual. Hindi naman namin sinasabing hindi okay yung Matic kasi marami din kami ginawa. Yun naman, okay din naman yun. Kaya lang ang pinag-uusapan natin, kung iyahambing. Iyahambing dito, tsaka iyahambing doon. Kasi kung walang paghahambingan, parehong okay yan. Parehong okay yan. Basta meron ka, may patrol ka. Ito, may patrol ka rito. Ayan, kita nyo may patrol na yun. Ayan, may patrol dito. Okay. Yung shifter. Yung may shifter na minsan pinapatungan ng kung ano-ano, sinasabitan ng bag. Yung shifter, yung mismo lever mo. Yung lever kasi meron siyang safety lock. Mga lock na gano'n, pipindutin mo, pasok ka sa gano'n. Lahat yun meron. Ngayon, pag nakapersahan, medyo malaki yung braso mo, napersa mo, putol yung lock. Ngayon, pag putol yung lock, hindi ka naman makatakbo na. Meron plastic lang, tulad yung sa Montero, may plastic lang sa loob. Plastic lang yun. Pag pinisil mo, bumabababang gano'n. Dami na natin nagawang gano'n, di ba? Plastic lang yun. Plastic lang yun.
Kasi tama ng welding rod na. Oo, maliit lang. Para nga lang yung... 60-13. Parang yung pick-up stick eh. Kung naglalaro kayo ng pick-up stick, naglaro ka ba nun? Hindi pa. Ay, yung mga anak Yung ano, yung ginagano mo, tapos nasabog yung mga stick, tapos jackstone. Pick-up stick. Pick-up stone. O, sige. Okay, nagkakape ka. Nagso-soft drinks ka kasi karamihan ng mga lever, yung shifter, may lagayan ng soft drinks dun eh. Natapunan ngayon ng kape o kaya ng soft drinks yung lever mo. Anong pwedeng masira? Tulad yung mga modelo ngayon, yung mga automatic. Kasi yung kape, parang ano yan eh, pulot. Matamis. Pulot. Parang pag natuyo yan, malagkit talaga yan. Teka. Pulot gata eh, parang parang pinaparinggan mo lang ako eh. Hindi. Ganito, parang nagulat ako doon ha. O sige. Ngayon, titigas yun. Pag hindi mo nahugasan, kasi nasa loob. No way na mahugasan yun, no? Nasa loob, nahulog eh. Paano mangyayari? Pag tumama sa solenoid o yung mga mechanism, lalo na ibang mechanism, plastic. Lalo na pag nakapasok. Plastic yung iba naman solenoid. Siyempre, dito ka na magkakaproblema ngayon. Sa lever, shifter lever. Yung isa, meron kasing design, didiinan mo yung preno. Yung preno. Nakapasok ka sa park, ano? Kailangan, start ka para mag-release yung lock. Tapos, tapakan mo yung preno. Para maganon mo. Para ma-drive mo. Pag hindi mo gawin napakan preno, hindi mo magagalaw. Kaso, nanikit nga eh. Ibig sabihin, may kable doon mula sa pedal ng preno. Meron, may kable. Meron lahat yun. Nanikit. Nanikit. Kahit anong gawin mo, maandar yung makina, hindi mo maalis yung... Di ba? Ganun yun. Meron pa, may ginawa tayo, Montero. Yun ang sira, yung shifter, yung contact niya doon. Nawawalan ng contact, binuksan mo yun, inayos mo, nilinis mo. Paano nga, kung yun yung mapasukan ng dumi? Yung nabali? Hindi, meron pa yung nilinis mo, yung, di ba? Wala, hindi kahit na anong lagay mo. Wala, umiilaw yung mga ilaw, yung drive, yung reverse, pero wala siyang contact sa loob. Walang contact. Ibig sabihin, doon sa lever, nandun na rin yung circuit. Kaya pag nabasa yun, delikado. Hindi kumontak yun. Hindi kumontak yun. Ito, isa sa pinaka, kaya hinuli ko ng konti ito, ito yung maraming tanong. Pwede daw ba, na kapag ka na-traffic siya, instead na ilagay niya sa park, ilalagay niya sa neutral. Galing sa drive, ilalagay niya sa neutral, nakapreno siya. Tapos pag umabante ulit, lalagay na naman niya sa drive. Pag na-traffic na naman, ilalagay na naman niya sa neutral. Ang sabi nung iba, magkakaroon ng mabilis na wear, yung kagagaganong-ganon mo. Yun lang lever siguro, pero yung transmission, hindi. Nakadesign yun dun eh. Kaya yung transmission natin, siguro may mga dyan nag-automatic transmission. Yung neutral at saka yung drive, walang lock yun eh. Kaya itulak mo lang yun, neutral na, tulak mo ganun, drive na. Pero pagka lalagay mo sa atras, meron kang pipindutin. Shifter lock. Shifter lock. Lagay mo sa 1 or 2, may pipindutin ka. So talagang design yung neutral saka yung drive. Sa Toyota, magka-partner talaga yun, laging ganun lang. Sa Toyota kasi, Chip, wala siyang shifter lock, pero meron kasing design gumaganon yung mga dinadaanan. Yung mga may parang may zigzag. Kaya kung halimbawa, nasa drive yan, gusto mo ilagay sa 3, hindi mo, igaganon mo pa. Halos ganun lang talaga, ganun pag na-traffic ka, tulak mo lang konti, neutral lang. Ngayon, kung hindi naman matagal yung traffic eh, sandali lang, ba't ka pa mag-neutral? Magpa-park. Magpa-park. Pero siyempre, hintahin mo na mag-go, konti na lang. pero siyempre, kung talagang automatic driver ka na, pwede mo talagang gawin yun. Hindi naman yun mahirap aralin. Pero kung bago ka palang nagda-drive, wag mong gawin yun kasi mas safe din yung ilalagay mo sa park. Or, talagang ganun, pahirapan mo yung transmission mo, doon ka na lang muna sa drive. At habang natututo ka, saka natin sasabihin, sige, pwede mong gawin yan kasi kabisado mo na. Di ba? Ngayon, kung matagal yung traffic, talagang kaya hindi lang traffic light halimbawa may banggaan, talagang naka-stuck kayo doon. I-park mo yun. I-park mo na yun. Ilagay mo sa park yun. Kahit magtatayo ka, antokin ka man doon. Naka-park yun, hindi gagalaw yun, naka-handbrake ka. Ngayon, ito, merong isang pangyayari. Kaibigan ko rin talaga to. Yung kanyang Montero, bumangga.
sa harap at sa likod. Aminado siya may kasalanan. Alam mo kung ano yung nangyari? Yung kasing shifter lock na Montero, halimbawa, ito yung lever, nandito. Yun dati. Yun dati. Ngayon, napaglalaruan, so siguro, nawala sa isip niya. Susunod dun, reverse. Reverse, napaglaruan, nahila niyang konting ganon. Pumasok sa reverse. Oo, pumasok sa reverse. Tapos, karamihan iba, nagre-revolusyon. Bro, nirevolusyon. Umatras. Kahit na malakas ang handbrake mo, atras yun eh. Tapos, nahila niya. Pumunta sa drive, umabante. O kaya ganon, nag-wild yung sasakyan. Pero aminado siya dito. Yung ibang design kasi chip, yung Toyota, wala dito eh. Yung mga modelo, yung mga D4D, parang yung ano natin, wala din. Di ba? Nandun, may sinusundot ka dun. Shift lock. So, talagang for safety din naman talaga yung ilagay mo sa park. Pero, wag mo rin paglaruan tulad nung sinabi natin dun sa mga vlog natin, wag mong paglalaruan kasi delikado. Merong mga design ng sasakyan, nakalagay, wag kang mag-change oil, lifetime. Wala noon. Huwag ka nalang sumunod doon. Mag-change oil ka. Hindi, may lifetime eh. Meron pa nga tumawag sa akin eh, Sir Autoran, sabi niya ganun. Ang ganda ng vlog mo, pero kasi kami, lifetime talaga yung sabi sa amin ng nung Sky Active eh. O Kasi nauuso na ngayon yung no maintenance. So, gumawa sealed sila ng transmission daw yun, sealed. Sealed nila yung transmission, walang dipstick, walang sukatan. Tapos, mag-change oil ka, wala ring lagayan ng langis. Walang lagayan ng langis. So, meron silang special tools na ginamit, tsaka mga procedure. Ngayon, bihira yung nakakaalam ng procedure kasi gusto nung company sa kanila. Sila mag-maintain. Pero hindi totoo yung lifetime na langis. Wala namang lifetime eh. Kasi meron yung marketing nila, lifetime eh. Hanggang na yun eh, kasi ang style nila, lifetime, hanggang sa masira na. Pag nasira, palit. Yun na lang. Tulad yung may ginawa tayo, walang dipstick. Karamihan ng mga Ford, walang dipstick BMW, wala rin. So yung sa BMW, pag nagpalit ka ng ATF, maglalagay ka ng hose na mahaba, palabas na ganon. Kasi nandito, yung tinatawag na overflow. Meron siyang medyo malayo. Oo, meron siyang hindi mo mabubuhusan. Hindi mo mabubuhusan kasi nasa gilid na ganon. Lalagyan mo ng ATF, tatanggalin mo yung drain plug, yung plug, input kasi siya inlet siya, inlet meron din ganung kotse. Ford din yata yun. Aalisin mo yung headlight assembly. Pag mag-change oil ka ng transmission. Tapos nandun yung drain. Alisin mo yung headlight assembly. Isa lang. Nandun yung inlet. Andun yung dipstick. Tinago dun. Tapos yung ginawa nating Ford dati, wala talagang inlet, wala tayong makita, yung Everest. Tapos, ang ginawa natin, binomba natin yung fluid paakyat. Gumamit tayo ng pressure. Nung naibomba na natin, siyempre, tinignan natin, ilan ba yung laman nito? Naglagay na tayo ng 6 na litro dyan. Di ba? Kasi may naiwan pa naman doon, ibinomba natin. Tapos nung sumobra na, ano bang inano mo doon? Paano mo nalaman na puno na yun? Kasi yung drain plug niya, may drain plug pa. Yan ito yung ulo ng drain plug. Meron pang drain plug dyan, digits na tornilyo, walit lang. Tatanggalin mo yun. At tanggalin mo yun, damo siyang tumulo ng tumulo. Pero umaandar na makina. Yung level yung drain plug mo mahaba eh. Yun na yung sukat ng langis na nihingi ng transmission. So, itatapon mo doon sa drain plug din. Yung langis. Ngayon, pag tumigil yung tulo ng langis, pero siyempre saluhin mo, sayang naman. Sasaluhin mo, sayang. Maganda pa yun eh. Pag tumigil na yun, okay na. Sarado mo na yung maliit na tornilyo. So, hindi pwedeng hindi nila kayang i-DIY. Meron talagang paraan. Tanungin nyo lang po kami. Halimbawa, yung sasakyan mo, wala kayong makitang drain plug. Message lang po kayo. Ito, si Chip. Ang kanyang cellphone number, ipa-plus na natin sa mga susunod natin vlogs. Para magtanong kayo. Okay. So, madi-DIY na nila. Oo. Di ba? Tsaka gagawa kami ng vlog niyan. Pero hindi, bibili din sila ng special tools.
Special tools. Eh, kasi kumpara naman sa sasakyan hindi niya mo naman maibobomba yun doon. Wala ka naman usipan mo. kumpara naman sa sasakyan niya yun, magkano lang naman, maliit na investment maliit lang yun. yun. Okay, Chip, ito. Nangangarap ako na maging mayaman na mayaman. Gusto kong maging milyonaryo o bilyonaryo, dolyar. Yan ang gusto kong mangyari. Ngayon, meron akong gustong bilhin na kotse. Na yung kotse na yun, hindi mo pwedeng buksan ng hood. Wala ka ibang pwedeng gawin. Pag nabili mo yun, wala. Basta pag yun ay nasira, tatawagan mo yung binilihan mo. Hindi bakit ba ganun? Ikaw nagkwento sa akin. Hindi ko matandaan yung kung anong kotse yun. Mga kapatid, kwento niya yan ha. O, sige. Special na kotse yun eh. Meron ganun talaga. Yung pagbibili ka ng kotse yun, iimbestigahan ka pa. Iimbestigahan ka? Bibili ka na nga lang eh. Sino ka ba at kaya mong bumili nito? Bakit ba mahal yun? Ikaw ba si presidente? Ikaw ba si ganito? Ka ba yung hari? Hari. Sultan sa Saudi, mga ganyan. Tapos, King. meron silang warranty period na kung saan bansa ka, at nagloko yung kotse mo, pupuntahan ka nila. Meron talaga nun? Hindi ba alamat lang yan? Hindi, talagang ginawa nila yon. Tapos yung hood mo nakalak. Chip, baka nananaginip ka. Hindi ko talaga alam yan. Hindi ko talaga alam yan. Hindi mo pwedeng servisan, hindi pwedeng buksan. Halimbawa, sila lang. Humina yung battery mo. May warranty yung 1 taon yun. Walang galawan yun. Huwag kang maglagay ng tubig, huwag kang maglagay ng langis. Naku. Gamit ka lang ng gamit. Halimbawa, hari ka eh. Hari ka. At siyempre, siguro yun, miya't maya, may nagme-maintain. Pagka tatawag mo, meron silang maintain talaga. Meron sila na nakasunod-sunod sa'yo. Miya't maya. Meron talaga. Meron silang schedule kung kailan ka pupunta, kung kailan ka dadalawin, kailan ka ano yun. Grabe. Kaya nga tinatanong nila eh, kasi bayad ka na ron eh. Oo. Bayad ka na ron sa anong yun. Sa service na yun. Kaya ko bang bilhin yun? Kailangan maging hari din tayo. Maging hari. Mga kapatid, parang bigla akong nagkaroon ng mabigat na assignment. Kasi, aminado ko, hindi ko alam yan. Yung sinabi ni Chip. Ngayon, ito kasing si Chip, nanggaling nga sa Saudi. Saan nga yun? Aba, tsaka Riyadh. Abha, sa Riyadh. Talagang doon, lahat ng mga citizen doon, mga mayayaman. Mga prinsipe. May pera sila eh. May pera. Doon mo ba yan na nalaman? Oo. So, ibig sabihin, hindi talaga pwede dito yan? Hindi pwede. Pero meron bang naligaw dito kahit isa man lang yan? Kasi wala akong alam eh. Wala akong nakikita rito itong Rolls Royce. Rolls Royce siya. So, mga kapatid, ayan, assignment natin Rolls Royce do yun. Wala dito nun. Parang kahit si Tesla, parang wala siyang ginawang ganon. Pero, anyway, itong gabi, mahaba na, malalim na, si Chip. Okay na yung mga wentuhan natin. Pero tinira ko. Ako daw pulot, siya daw gata. Palibasa siya maputi. Ako maitim. Sabi nung nanay ko, nung bata ako, payat daw ako, kaya daw ako maitim. Tumaba na ako ngayon, laki na nandyan, maitim pa rin. Paano, Chip? Maganda yung kwentuhan natin ngayong gabi. Palagay ko, marami na naman silang natutunan. So, sa mga comments po, sa mga tanong nyo, doon din kami kumukuha, doon kami pumipick up ng maibablog namin. Kaya po kami po ngayon, 22,000 subscribers na po. At malapit na, ilang daan na lang, 23 na. So, si Chip, hindi ito magsasawa na, na gumawa pa ng mga vlogs. Ayan, ano sabi mo, Chip? Hindi, yun lang. Kung ano yung mga vlog nila, tawag mga dito, tanong nila. mga tanong nila, yun na lang. Hanggat kaya. Hanggat kaya pa natin sagutin. Hanggat kaya pa sagutin. Pag hindi naman kaya, inaaral po namin. Pag-aralan natin yan. So yun, mga kapatid, batiin mo na si Maring Normie. Nasa nasaan ba siya? Los Angeles? Saan ba? Los Angeles ba sila? Los Angeles, California. San Jose. San Jose, California. Yung misis ni Chip nasa San Jose, California. Ayan wala naman siyang passport, kaya hindi siya makakasunod doon. Kaya dito lang siya sa Autoruns. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Chip! Bye-bye. Mga kapatid, nandito ako sa Arayat, Pampanga. Wala po ako sa ilalim ng tulay. Nasa ilalim po ako ng isang off-road vehicle. Ayan meron palang ganito dito sa sa Arayat. Arayat na ba tayo? Grabe, ang laki Nakakatuwa naman.
Nakakatuwa mga kapatid, oh. Laki, oh. Ang klase. Pangarap ko. Pangarap ko magkaroon ng ganito. Taas, oh. Galing. Kuya, andit mo. Oh mga kapatid, isasama ko to sa vlog ko. Aba, napakagaling naman talaga. Dati may nakikita akong ganito sa Dove Shop, yung sa may Timog. Pero ngayon, nandito lang pala siya sa Pampanga. Ibang klase, ang laki, ang ganda. Yan, oh. Ang ganda mga kapatid, sobrang ganda. Sa gulong pa lang, may kitong song na, oh. Sa Mag Fuel. Ibang klase. Ibang klase. Monster talaga. Professional lang gumawa nito. Congratulations, napakagaling. Ayan. Pati ang kanyang steel bumper, aluminum. Oh, magaan, aluminum ang steel bumper. Super ganda. Pati dito mga kapatid, oh. Yung kanyang solid axle. Galing. Congratulations. Napakaganda. Ang mga hem joints niya, ang lalaki, oh. Super. Mga kapatid, ang galing pala na may-ari nito, Vice Mayor. Anong pangalan mo? Ramoncito Banong Baro. Banong Baro. So mga kapatid, Ramoncito Banong Baro. So yung nakita yung 4x4 na yan na Ford, Monster truck. Ang may-ari po niyan, Vice Mayor dito sa Santa Ana, Pampanga.